Sige, mag-pray muna tayo. Let's all pray. Abba, Father, we ask for your Holy Spirit to teach us. Make your word powerful tonight, Lord. Speak to us, God. And Lord, we ask that you would make your word transform us, Lord, by your word. Make your word a light, a mirror to everyone. In your name, Jesus. Amen. So the word of God is powerful. It penetrates the heart, the bone marrows, diba? Active and powerful. Nagiging powerful yan kapag when we read the Word of God and it transforms us. Binabago tayo ng salita ng Diyos. So, it's the transformation. Okay, sige. Interpret muna natin tong mga pictograms natin. May continuation to eh. Yung mga pictograms. Meron pa akong nakuha dito. I'll give you, hulaan ninyo kung ano ito. History repeats itself? Yes. So, andali, di ba? History repeats itself. History. Di ba? Inuulit ng history yung mga pangyayari. Ito, madali. Sino yun? Oh, ang galing ni Mami. Crossroads. Ayan. Ito. Okay, reading. Read between the lines. Reading between the lines. Diba? Ito. Ano to? Oh! Sino nagsabi na? Sige. Tama. Forget it. Oh, last one. Ano yun? Do we hear? Ano daw? Door daw. Oh, door. Another, guess. Ano yan? Ano yan, TJ? Tama. Open door. Di ba open? Door. Oh, ayan na. Gumagana yung brain cells. Dapat i-stimulate natin yung brain cells natin. Okay. Oh, that's open door. Okay. Review natin, guys, yung yung 10 Commandments again. So, by now, alam ko, kabisado nyo na without looking. Tama ba ako? Sige nga, pumikit kayo. Tignan natin. Sige. Ano yung number 1? Okay, wag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano yung number 2? Okay, sa Tagalog, huwag kang gagawa ng imahen at huwag kang sasamba dito. Pangatlong, utos ng Diyos. You shall not. Okay, you shall not use the name of Yahweh in vain. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Pang-apat, yeah. Naalala niyo yung Sabbath day, rest day is for the Lord, diba? Now, again, ang fulfillment ng first 4 commandments ng Panginoon ay yung great and first command na sinabi ni Jesus, diba? Ano yung pinakamahalagang command? Pinaka-importante, top priority sa puso ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong pag-iisip, buong kalakasan, buong kaluluwa. Diba? So, ang fulfillment nitong 4 na to doon, nakafocus kay God. So, yung highest, highest adoration, dapat si Jesus yon. Yung highest love natin, dapat siya. Highest affection, siya. Siya yung nangunguna dapat sa lahat, sa buhay natin. And then we have the next commandments, diba? Yung from 5th to 10th. Number 5. Ano yung number 5? Okay. And then number 6. Okay. So, yan yung magiging topic natin today. You shall not murder. In Tagalog, huwag kang papatay. And number 7.
Okay, huwag kang mangangalunya. Number 8. Huwag kang magnanakaw. Number 9. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And yung huli, okay, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. So, let's look at the commandment number 6. Meron na ba ditong nakapatay ng tao? Wala naman wala, 'di ba? Wala. Alam ko may nakapatay ng ipis, ng hayop, ng insekto, pero tao wala. Pero hindi lang 'yon yung ito-take natin ngayon kasi if we're gonna open the heart of the Lord, bakit niya sinabi tong commandment na to? Dapat maintindihan natin kung saan nanggagaling ang Panginoon. Bakit napaka-importante nitong command na to? Bakit niya ibinigay ito sa tao? Mamaya pag-usapan natin yon. So, dito, Exodus 20:13, huwag kang papatay. Diba? Huwag kang papatay. Now, ang first killing, first murder sa account ng Bible ay naganap sa Old Testament. Ayan. Ano yan? Kailan yon? Okay. So, nang paslangin. Tama? Diba? Nang paslangin, nang patayin ni Cain si Abel. That's the first murder sa Biblia. So, sino si Cain at si Abel? Alam niyo yung story nito, diba? Mga Sunday school teachers. Magkapatid yan. Anak sila ni Eva at ni Adan. So, nagkaroon sila ng anak, si Cain at si Abel. Naghandog yung magkapatid kay Lord. Si Abel ay isang pastol. Ano yung pastol? Shepherd. Nag-aalaga siya ng hayop. Kaya, ang pinili niyang ihandog yung the best portion. Yung panganay niyang yung hayop na sheep, yung best, walang yon. Kumbaga, walang bahid na dumi, maganda, the best. Yun yung pinili niya. Ngayon si Cain, ano yung inalay niya kay Lord? Si Cain ay isang farmer. So, si Cain ang inalay niya sa Panginoon, yung some, ang ganda ng pagkakasabi sa Bible, some of his crops. Some. So, hindi na mention sa Bible na yung pinaka-maganda. No? Basta kung ano lang yung makita niya, yun lang yung kinuha niya, yun yung inihandog niya sa Panginoon. Now, nung makita ni Lord yung handog nila, finavor ni Lord yung handog ni kanino? Kay Abel. And we know the rest of the story. Dahil sa poot, nagalit si Cain kay Abel. Ano yung naging root nung galit na yon? Jealousy. Nainggit si Cain kay Abel. So yung inggit na yon, naging galit yon, at yon ay kanyang inact out. Inact out niya yung galit na yon. So, niyaya niya si Abel. Sabi niya sa Genesis 4:8, isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. First murder. Ang root ng murder, yung selfishness ni Cain, that's selfishness. Diba? Nakatingin siya sa sarili niya. Bakit siya? Bakit ako? Kinumpara niya. Bakit siya? Bakit ako? Hindi. So, selfishness at yung kanyang inggit. So, selfishness, inggit, yun yung nag-cause para patayin niya yung kanyang kapatid. So, makita natin yun, di ba? Now, after many years, sa time ni Noah, Genesis 9:6, alam ng Panginoon, ang life talaga dapat pag-ingatan, ang buhay ng tao pag-ingatan. Kaya, in-institute niya ang Panginoon, nagbigay siya ng command dun sa covenant niya with Noah pagkatapos ng baha.
pagkatapos ng baha, nagkaroon siya ng covenant, ng promise, ng kasunduan kay Noah. At isa dun sa inutos niya na gagawin, sabi dito sa Genesis 9:6, ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. So, kapag buhay ang kinuha, di ba? Buhay din ang kukunin sa'yo. So, ganun katindi kumbaga, ganun kahalaga ang buhay para sa Diyos. Ang buhay ng isang tao, ganun kahalaga sa Kanya. Na kapag may pumatay dyan sa taong yan, yung pumatay sa taong yan ay dapat patayin din. So nakita natin kung gaano ka-importante, ka-precious yung buhay ng tao, isang tao sa Diyos. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. So mamaya, pag-usapan natin yon, yung reasons, nandyan sa handouts niyo, yung mga dahilan, kung bakit ganun, ang Diyos ay napupuot. Ayun, napupuot. Galit siya sa murder, galit siya sa pagpatay. Galit siya sa mga taong doon mismo sa sin. Galit siya doon sa act of murder. Now, makita natin dito sa Genesis 20:13, di ba? Na nakalagay dyan, thou shalt not kill, huwag kang papatay, di ba? Yun yung negative prohibition. Pag sinabing prohibition, ito yung pinagbabawal na gawin sa atin. Na, huwag niyong gagawin to. Thou shalt not, huwag kayong papatay, huwag niyong gagawin. Pero nga, kapag may negative prohibition, may pinagbabawal si God, may katambal yon, may equal yon na nire-require niya na gawin natin, na nire-require niya tayo, na ini-expect niya na ang bawat isa ay gawin ito. Requirement naman. Ito, huwag niyong gawin, huwag kayong papatay, ito ang gagawin ninyo. So, parang antidote, merong sakit dito, ang antidote doon, yung positive naman, ano yon? Radically love others. So, yung radikal na pagmamahal sa ibang tao, radikal na pagmamahal sa ibang tao, including kasama na yung mga kapitbahay, ibig sabihin, hindi mo ka mag-anak, wala kang kinalaman sa taong yan, that person may be a stranger to you, hindi mo kaano-ano. So, God is requiring us to radically love others, including kasama yung ating mga hindi ka mag-anak, mga neighbors, and enemies. Pati yung mga kaaway. So, yun yung requirement na hinihingi ng Panginoon, na ini-expect niya na gawin natin. So, sa Romans 13:9, ang sabi dyan, ang mga kautusang, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mang-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Diba? Kanina, yung 4 commands na papaloob sa isang utos na love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, with all of your mind, 'di ba? Ito naman, yung pagdating sa commandments 5 to 10, ito na yung second great command ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ito yung fulfillment ng commandments 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masusunod natin yung commandments 5, 6, 7, 8, 9, 10 kung mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, makikita nyo yung 2 great commands doon. Love God. And then the other one, love others the way you love yourselves. 'Di ba? So, kung isa-sum up natin yung 10 commands na yan, 2 lang talaga yan. Love God and love others. Diba? Pero ito maganda kasi very specific
no? Na yung huwag kang papatay, may kahulugan yon, very specific na in-explain ng Panginoon. Pinapakita ng Panginoon sa atin kung bakit niya iniutos to, no? Sabi sa Romans 13:10, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Diba? Kung mahal talaga natin yung kapwa natin, hindi tayo gagawa ng masama eh. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na ikapapahamak nila. So, yun yung love, ano, na huwag tayong gumawa ng masama laban sa ating kapwa. Doon makikita kung may love sa puso natin. Kaya kung nagmamahalan kayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Yun. So, that's the heart of yung mga commands ng Panginoon. It's all about love. Love God, love others. Dun lang talaga. Dun sa dalawang yun lang. Umiikot yung mga yan. Now, kanina sabi ko, bakit ba? Bakit ba galit? So, I will use the word galit. Kasi, we have to understand yung nararamdaman ng Panginoon sa kasalanan na ito, yung act of murder. Dapat maintindihan natin kung bakit napupuot, nagagalit, why does God hate this sin so much? O, diba? Kasi pag nagbabasa tayo, ayaw ni Lord yan. Pero may nararamdaman ng Diyos. Si Lord, hindi siya walang pakiramdam na God na nandyan lang sa langit at nagpaparusa ng tao. Hindi siya ganon. No? Kaya ang tao may emotion, kasi si God may emotion. May feelings ang Panginoon. At may nararamdaman ng Diyos. Meron siyang nararamdaman sa buhay ng bawat isa sa atin. May nararamdaman siya. Pag tinitignan niya tayo at nakikita niya yung buhay natin, mayroong nararamdaman ang Panginoon. Diba? So tayo, syempre, tayo yung ino-observe ni God eh. Tayo yung ine-evaluate ng Panginoon. So, paano tayo? Paano natin siya mapapangiti? Paano natin matatouch yung heart ni God na matutuwa ang Panginoon? Diba? Nandun tayo sa ganon. Ngayon, bakit galit ang Panginoon? Why does God hate murder so much? O yung pagpatay? Now, sa Genesis 1:26, again, lagi kong ginagamit tong verse na ito. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sabi ko kanina, di ba, napaka-precious ng buhay ng tao para sa Diyos. Alam niyo ba, nung nilikha ng Diyos ang lahat, nilikha niya ang lahat, ha? When God created everything, when God created the sun, the moon, the stars, the planets, the earth, God spoke and everything happened, right? But you know what? When God created man, napaka-espesyal ng tao. Napaka-espesyal natin sa Panginoon. That was the only time na ginamit niya ang kanyang kamay. Kinuha niya yung alikabok, yung soil. At siya mismo, si God mismo, sa pamamagitan ng kanyang kamay, shinape niya ang katawan ng tao. Yung mismong kamay niya, ang lumikha. Hindi lang niya sinabi na, let there be man. No. Kumuha siya ng putik. Shinape niya yon. May effort, di ba? Kumuha siya ng putik. And then, anong sabi doon? Hiningahan niya ang tao. At ang buhay ng taong yon ay galing sa hininga ng Diyos. Kaya nagkaroon ng hininga ang tao. Ang sabi dito, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Nung nilikha ng Panginoon yung mga hayop, hindi niya kamukha. Nung nilikha niya yung mga aso, yung mga ibon, yung bundok, wala doon ang kamukha ng Diyos. Ang tao lamang ang nilikha ng Diyos na nakapattern sa kanyang itsura,
sa kanyang wangis. Ganon ka-espesyal ang tao para sa Panginoon. Diba? Ganon ka-precious ang tao sa Kanya. Now, I don't know, ako, iniisip ko, no, dati pag nung pinanganak tayo dito sa mundong ito, talagang alam ng Diyos kung kailan kayo ipapanganak. Siya na alam niya na yon kung kailan kayo ipapanganak. At nung ipapanganak na kayo sa oras ng iyong pagpapanganak, dito sa mundong ito, nakaantabay ang Diyos. Siya yung excited na lumabas kayo sa mundong ito. Alam niya yon. Alam niya ang lahat sa atin. Ganon ka-importante, ka-precious ang buhay ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Ganon ka-importante para sa Panginoon. Ganon niya tayo kamahalan. No? Now, dito nagkakaroon ng problema, no? Kasi yung murder is pagpatay dun sa nilikha ng Panginoon na yung tao, yun yung closest, pinakamalapit sa itsura ng Diyos. Nagets niya yun? Siya yung pinakakamukha ng Diyos sa nilalang niya. Siya yung kawangis ng Panginoon. So, kung titignan natin yon, kapag ang isang soul, isang tao ay pinaslang ng kapwa niya, ang pinapaslang ng taong yon ay hindi lang yung pinaslang niya, kundi, sino? Si God mismo. Murder is an attack on God Himself. Kapag merong pinatay na tao, yung pumatay doon ang pinatay niya, pwede mong i-compare, pinatay niya rin si God. Parang ganun ang ginawa niya, sinaktan niya ang Panginoon sa ginawa niya. Kasi ganun ka-importante. Biruin niyo si Jesus, diba? Namatay para sa bawat isa sa atin. Ganun ka-importante ang bawat isa sa atin sa Panginoong Jesus. So, diyan, murder is an attack on God Himself. I'm talking about physical murder here. Pero mamaya, merong isang kind of murder na dapat, I pray na maunawaan natin lahat. Jeremiah 1:5. Sabi dito, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, sino ba ang naglagay sa tiyan ng ina natin? Sino naglagay sa atin? Sa tiyan ng nanay natin? Si God. Siya ang naghibla sa katawan natin, diba? Siya mismo ang pumili kung saan tayo ilalagay. Pinili na kita, sabi. Si God ang pumipili sa bawat isa sa atin. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta ng mga bansa. Anong ibig sabihin nito? No, yung baby na nasa sinapupunan, hindi pa ipinapanganak, may buhay na yon. Ang abortion ay legal sa ibang parte ng Amerika. Hindi yan legal dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero ang abortion, may ibang mga nanay, sasabihin niya pro-choice. Diba? Ibig sabihin, katawan ko to, karapatan ko kung anong gagawin ko dito. Yun yung thinking nila. Pero hindi yun ang thinking ng Panginoon. Kasi si God ang naglagay ng bata dyan. Wala pang buto yan. Yang bata, hindi pa na-form ang katawan yan. Si Lord ang pumili. Siya ang naglagay dyan. Ibig sabihin, kapag yan ay inabort ng nanay, that is also murder in the eyes of God. Yung magulang na yon ay nagkukumit din ng pagpatay sa harapan ng Diyos. Ganon tinitignan ng Panginoon yon. Not only that, yung mga taong nagpapakamatay. Diba? So may nagtanong sa akin kabataan noon Sabi, anong mangyayari, teacher, kapag ang tao daw pinatay niya yung sarili niya, nag-commit ng suicide. That is also another form of murder, 'di ba? So, yung mga ganon, dapat maintindihan natin. Hindi lang yung pumatay ng ibang tao, kundi pumatay ng bata or papatayin natin yung sarili natin.
Diba? So, yung pangalawang point dyan, sabi dyan, murder assumes God's authority and right reserved for Him alone. Ibig sabihin, yung pagpatay, pag pumapatay daw, kinukuha natin yung karapatan ng Diyos na hindi naman dapat, na si God lang ang may karapatan na bumawi ng buhay. Siya ang author of life, siya din ang tanging may karapatan na mag-take away ng buhay. Kapag nilagay natin sa kamay natin yung anong yon, yung act na yon, parang nilalagay natin yung posisyon natin bilang God. Na-gets niya yon. Na tayo yung nagiging God sa buhay natin, diba? Now, sa Deuteronomy 32:39, sabi dyan, tingnan ninyo ngayon, ako lang ang Diyos, wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay at ako ang nagbibigay buhay. Ako ang sumusugat at nagpapagaling at walang makakatakas sa aking mga kamay. So, ang Panginoon lang ang may right, may karapatan, at may authority na pumatay, sabi dyan, diba? Or mag-take away ng life. In Job 1:21, sabi dyan, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala. Tayo ay ipinanganak na walang dala. Diba? Para tayong anong tawag doon? Tabula rasa. Wala tayo. Pinanganak tayo sa mundong ito na hubad. Wala tayong dala. Sabi dyan. At mamamatay din akong walang dala. Ganon din daw tayo mamamatay. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Alam niyo yung story ni Job, diba? Na namatay ang kanyang mga anak. Diba? Ito yung nasabi niya. Na si God ang kumukuha. Si God ang may karapatan. Siya ang nagbibigay buhay. Siya rin ang may karapatan na kumuha. On our end, diba? Tayo yung recipient ng buhay. So, we don't have any right to take life. Purihin ang pangalan ng Panginoon, sabi ni Job. Okay. So, ang tanong, wala namang guilty sa atin ng murder dito. Wala naman nakakapatay no? Wala naman, hindi naman tayo nakapatay. Pero, may tinatawag na murder in the heart. Murder in the heart. Okay? So, minsan si Jesus, nandun siya sa bundok, nagtuturo siya ng Beatitudes. Alam niyo yung Beatitudes, di ba? Yung Beatitudes, ang another term dito, yung Sermon on the Mount. Sermon on the Mount. Itinuturo ng Panginoon kung papaano dapat mabuhay ang isang totoong Kristiyano o disipulo ng Diyos. Itinuturo niya kung ano ang kingdom lifestyle. Ito ang kultura sa aking kaharian. Yun ang tinuturo niya sa Sermon on the Mount. Ito yung buhay ng isang tunay na Kristiyano, tunay na tumanggap kay Kristo. Ito ang buhay. Ngayon, dito sa Sermon on the Mount, meron siyang isang topic na nabanggit tungkol sa murder. Ang sabi niyang ganun, kapag kayo ay in English, ang hirap sa Tagalog, sorry, when you go beyond, when you fulfill, when your obedience to the law surpasses the Pharisees' obedience, then, sabi niya, matuwid kayo. Maliligtas kayo. Sa mga Pariseo, sa mga teachers of the law, ang murder sa kanila, they really obey that. Alam nila masamang pumatay ng tao. Talagang ino-obey nila yon. Religiously, talagang sumusunod sila. Hindi talaga sila pumapatay.
Kasi bawal, masama. Pero ang sabi ng Diyos, kailangan mas higit pa dyan ang hinihingi, no? Na pagsunod, hindi lang yung outward obedience, kundi yung inward condition ng puso. Kaya sinabi ni Jesus, ito, inilagay ko dyan yung, just the outline of what it means. Anger, galit sa puso, may be considered as murder. Yung taong may galit sa puso may be guilty of the same offense. Guilty of the same crime, murder. Okay? So, tingnan natin kung anong sinabi ni Jesus dito. Sabi niya sa Matthew 5:21, this is exactly yung sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo, na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Talking about physical murder. Ang taong pumatay ng kapwa, physical death, ay parurusahan. Okay? And then he goes on to say, ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman sa korte. At ang sino mang magsabi ng, ayokong banggitin, pero nasa Bible, ulol ka. Sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. And then, sa 23, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay sa iyong handog sa Diyos, sabi, kung mag-aalay ka, kung mag-worship ka kay God, kung magbibigay ka ng offering mo sa Panginoon, maalala mong may hinanakit sa'yo ang iyong kapatid. Ibig sabihin, kung meron kang nagawang masama sa kapatid mo, at siya ay may hinanakit sa'yo, hindi lang kapatid na kapatid, kundi yung mga kasamahan, yung mga kakilala, yung mga tao sa paligid natin. You know? Iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Ibig sabihin, kung meron kang kinikimkim na galit sa puso mo, o kaya may nasaktan kang ibang tao na nagalit sa iyo, may nagawa kang offensive thing dun sa taong yun, iwan mo muna yan. Makipagkasundo ka. And then, bumalik ka sa altar, sa akin. So, ganun ka specific ang Panginoon, ganun ka importante sa Panginoon yun, ano? Now, another point here, murder begins inwardly. Ito ay nagsisimula sa loob, within the heart, inwardly, sa loob ng puso. Then, expressed outwardly, sa pamamagitan ng salita o ng action. Then, expressed outwardly by speech or action. So, importante talaga, no? Yung laman ng puso natin sa Panginoon. Ang tinitignan niya, yung nasa puso natin. 'Di ba? Wala tayong maitatago sa Diyos. Sa tao, pwede tayong magtago. Pero yung laman ng puso natin, kahit kailan, hindi natin maitatago sa Diyos. 'Di ba? So, kaya nga yung mata ng Diyos, sabi sa Revelation, burning, His eyes are burning. His eyes are burning. Diba? Maraming, may several implications yun. Unang-una, nagbe-burn, yung mata ng Panginoon kasi yung puso niya nagbe-burn sa pag-ibig, sa passion, sa pagmamahal para sa atin. But hindi lang yun, nagbe-burn ang mata niya. Kasi yung mata niya, yung kanyang tingin, tumatagos. Tumatagos yung tingin niya sa puso ng tao. So, kahit na outwardly, okay tayo. Pag yung puso natin, may tinikim-kim tayong galit dyan, nakikita ni God yun. Nakikita niya. Diba?
And we need to become aware kasi that might become murder in the eyes of the Lord. Pwede na magkaganon, diba? Matthew 15:18-19. Sabi dyan, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao. At ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pwede palang marumi ang tingin ng Diyos sa tao. Papaano? Yung laman ng puso ng tao. Kung may galit sa kapwa. Madumi pala ang tingin ng Diyos sa puso ng tao. Sa mga lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso. So, pati yung mga speech natin na sinasabi natin, diba? Yung binibigkas ng ating bibig ay nanggagaling sa puso. Diba? Kaya ang tao, pag galit na galit, minsan kung ano-anong sinasabi ng bibig eh. Naranasan nyo yun, mga magulang. Kung ano-anong name-mention nyo sa anak ninyo, pag galit na galit kayo. Diba? Sabi sa Bible, in your anger, do not sin. Ibig sabihin, huwag kang maglabas ng masama sa bibig mo. Huwag mong ilabas yan. Diba? So, sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira sa kapwa. Everything begins inwardly. Lahat ay nagsisimula sa puso, sa loob. Kaya lang, hindi tayo makakatakas kay Lord. Wala tayong maitatago sa Panginoon. So, kitang-kita niya yung puso ng bawat isa sa atin. No? Can we go to the next one? Itong word na to, I'm sure familiar kayo. Ano yan? Pakibigkas. Backstabbing. Ang ibig sabihin ng backstabbing ay, kaya nga, paki ano yung picture. Ito. Backstabbing to, ha? Sa harap ng tao, nakangiti tayo, okay tayo sa harap ng tao, pero pagtalikod niya, kung ano-anong masasama ang sinasabi ng tao laban dun sa taong yon. That is backstabbing. Kaya siya backstabbing. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng stabbing? Pagsaksak. Ibig sabihin nun, sinasaksak mo yung tao habang siya ay nakatalikod. That's murder. In the eyes of the Lord, that is murder. Kung ano yung murder sa paningin ng Diyos na pumatay ng tao, physically, yun din sa tingin ng Diyos, same thing. Parehas lang yun. 'Di ba? So pag tayo ay sinaksak natin sa likod ang kapwa natin, that is a great, great sin. Kasalanan to sa Diyos. Nakita niyo yung nakayakap? Nagpapakita ng maganda sa harap, pero may hawak na panaksak. Diba? That is backstabbing. And that is a great sin. The Lord hates that sin so much. Dapat maintindihan natin kung anong nararamdaman ng Panginoon pag ito'y ginagawa natin. He hates it. He hates it so much. Sinabi niya doon, diba? There's another one. Participating in backstabbing. Ano yun? Nagpa-participate sa backstabbing. Okay, nakita niyo yung picture dito. Ayun. Itong picture dito, may dalawang tao. Nagkukwentuhan. Ang pinagkukwentuhan nila, yung isa. Yung isa, bumubulong. Siya yung nagbabackstab.
Alam mo, ganito yan eh. Ang sama ng ugali niyan. Alam mo, ganito yan. Whether that is true or not, it's the same thing. Kung yung sinasabi, yung kinukwento ng tao, whether totoo yun o hindi, it's the same sin. And it's the same feeling that the Lord feels when we do that. Kaya lahat tayo tamaan dito. Everyone. Diba? Walang ligtas dyan. Lahat tayo. Diba? So, yung taong bumubulong, siya yung nananaksak. Pumapatay. Pinapatay niya ang karakter ng tao. Pinapatay niya yung dignidad ng tao. Pinapatay niya yung image ng taong kanyang binabackstab. Pinapatay niya. And that is a sin. It's a great sin. And God hates it. He really hates it. May nakikinig. Yung nakikinig is a participatory person in this crime. Yung nakikinig at kasabwat noong nagbabackstab. Sa isang murder scene, just look at it. Sa isang murder scene, na may isang murderer, may papatayin siyang tao. Merong witness, nakatayo. Nakita niyang papatayin at wala siyang ginawa. Pag nag-imbestiga ang pulis, kasabwat yun. Anong tawag doon? Accessory to the crime. Accessory. Wala naman akong ginawa. Ba't hindi mo pinigil? Pinatay niya. Ba't di ka nagsumbong sa pulis? Nakatayo ka lang dyan. Tinignan mo lang yung crime. Tinignan mo habang may pinapatay. Accessory to the crime. At siya ay makukulong din. Dalawa sila ang makukulong doon. Yung pumatay at yung nanood habang may pinapatay siya. Ganon din sa theft, di ba? Pag nanakaw. Pag may nagnakaw, nakita mong nagnakaw, wala kang ginawa, nag-ignore mo lang ganyan. Makukulong din yon. Yung witness, makukulong din. Accessory to the crime. Okay? Dito sa Pilipinas, tinatawag nating marites. We take it so lightly. Sa kultura ng Pilipinas, ginagawang joke. Pero ang command ng Panginoon, no, this is not a joke to the Lord. We should not take this lightly. Hindi natin dapat, okay lang. Kasi kultura yan eh. Kasi sanay ako sa ganyang kultura eh. No. Ang command ng Panginoon is counter-cultural. Binabangga nito ang kultura ng tao. Binabangga ng salita ng Panginoon ang kultura ng tao. Ang command ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay taliwas sa kultura ng tao. Taliwas. Ngayon, nasa atin yan, kung ano yung susundin natin. Yung kulturang kinalakhan natin o yung kultura ng Panginoon, doon tayo sa Kingdom of God eh. Diba? Sa Kingdom of God, walang marites. Wala. Kasi yan, nandun yan, sa kadiliman. Nandoon. Nasa light tayo. Nasa light. Ang mga anak ng Diyos ay nasa light. We protect life. We protect the dignity of people around us. We love them. We do not say anything negative about them. We protect life. We protect the image of other people. We do not backstab other people. That is the work of the enemy. And God considers that as murder.
Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Can we flash that? 1 John. The Bible is telling us, ang sino mang napopoot, nagagalit, nag-iimbak ng galit sa kanyang puso, nag-iisip ng galit sa kanyang puso, sa kanyang kapatid, ay murderer sa paningin ng Diyos. Ano ang dapat gawin ng isang nakikinig habang ang kanyang kapatid ay minamurder, binabackstab? Kung ikaw yung nakikinig, ano ang dapat mong gawin? You say no. Hindi ako magpa-participate. I will not participate. I refuse to listen to you. Kapag ang isang Kristiyano ay offended, na-offend ka ng kapwa mo Kristiyano, the right thing to do is to go to the person who offended you. Mali ang ipagkalat mo yon sa ibang tao. That's backstabbing. Yung ipagkukwento mo dun sa ibang tao, hindi naman kilala ng tao yung kinukwento mo. Ngayon, yung spirit of offense mo, na i-transfer mo sa kanya. Nandamay pa. Imbis na yun, hindi galit, nagalit. Kasi nakarinig ng hindi maganda. Kaibigan ka eh. Kumbaga, nasiraan mo na yung tao. Napatay mo na yung image niya. Napakinig na. Diba? Yung isa, nadamay. Kasi, spirit yun. It's a spirit. Spirit of offense. Spirit. You know, that's at work. And you know, God hates this sin so much. You know why? Alam niyo kung bakit? Lalo na sa church. Kasi itong ganito, yung backstabbing, ay nagsisimula ng division sa simbahan. Ng pagkakawatak-watak ng katawan ni Kristo na tinubos ni Kristo ng kanyang buhay at dugo. At kung sino man ang nagiging cause nun will be accountable to the Lord. To the church, to the Lord. So, we refuse to do that. Maintindihan natin ang accountability ng taong magsisimula nito ng division. Malaki ang ipagsusulit ng taong yun sa Panginoon. Kasi mahal na mahal ng Diyos ang katawan ni Kristo. Ang church. Diba? Can we go back to the third? Thoughts and attitudes. Yung mga iniisip daw natin, yung nararamdaman natin, yung pinapakita natin sa ibang tao, within the heart, na nanggagaling sa puso natin, ay subject yan sa judgment. Ibig sabihin, yan ay hahatulan ng Panginoon. Wala naman tayong may itatago kay Lord. Diba? Lahat yan ay nakikita ng Diyos. And then, dun sa verse 1 John 3:15, sabi dyan, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao, ang may buhay na walang hanggan. Ang mamamatay tao ay hindi bibigyan ng buhay na walang hanggan. Diba? This is a great warning for everyone. Matthew 5:8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Ang tingin pala ng Diyos sa mga taong pumapatay sa kanilang kapwa, o kaya ang tingin ng Diyos sa mga taong may puot sa puso nila sa kanilang kapwa, ay marumi. Yung puso ng taong yun. Ang taong marumi ang puso, nakikimkim ng galit, merong unforgiveness sa puso, marumi yun. Hindi makikita ng taong yun ng Panginoon.
Hindi niya maririnig. Hindi niya makikita ang glory ng Panginoon. Kasi yung may malinis lang na puso, yun lamang ang makakakita sa Diyos, sabi dyan. So, ang ibig sabihin ng taong malinis na puso, walang kinikimkim na galit sa puso. Kasi ang sabi dyan, kapag tayo'y napupuot sa kapwa natin, tayo ay mamamatay tao. Napakaliwanag, no, nung words ni Jesus. Napakaliwanag. Anything sa puso natin. Ngayon, ang tanong, lahat tayo na guilty dyan eh. Lahat tayo. At some point, meron tayong nasabi na hindi maganda laban sa iba. Lahat tayo, walang dyan. Wala sa atin. Ang naging perfectly matuwid sa offense na to. Wala. 'Di ba? Pero si God, meron siyang paraan para tayo ay makawala diyan sa ganyang kasalanan. 'Di ba? Napakabuti ng Diyos. Ang tanong ngayon, paano tayo magre-repent sa heart murder? Paano tayo magsisisi sa ating kasalanan na pumatay tayo ng ibang tao sa puso natin? Yun eh. Pumatay ka ng tao sa puso mo. Yung backstabbing, yung pagkukwento ng hindi maganda sa ibang tao. O, meron ba dito sa inyo na hindi nagawa to? O, including me, nagawa natin to. Diba? Pero sabi ko nga, the Lord hates this offense. He hates this sin. At dahil galit ang Diyos sa kasalanang ito, dapat magkaroon din tayo ng same feeling. Na pag nararamdaman natin na sandali lang, parang nagagawa ko. Lord, tulungan mo ako na i-hate din natin yung sin. Na maramdaman natin yung heart ni God. Kasi ayaw niya yan eh. Diba? So, confess. Number 1. Napaka-importante ng confession. Pag nagko-confess tayo, sinasabi natin yan. Sinasabi ng bibig natin, inaamin natin na tayo ay guilty of murder in the heart. Sinasabi natin at hindi tayo gumagawa ng excuse. Sasabihin natin, nagawa ko to. Nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Nasiraan ko yung kapwa ko. Iko-confess natin yon. Meron akong nasabing hindi maganda sa kanya. Na-offend ko yung kapwa ko. May nasabi ako. Iko-confess ng bibig natin na hindi tayo magsasabi na, kasi po ganito. Kasi siya ganon. Kasi na ako. Hindi. We need to own our sin. Ibig sabihin, kasalanan ko to, Lord. Nagkaasala ako sa iyo. Ako ang may kasalanan. Yun ang confession, And we ask forgiveness. Humingi tayo ng kapatawaran sa nagawa nating pagkakamali. We need to ask forgiveness. Diba? That's only the first step. Pag hindi natin kinonfess yan, hindi natin inamin, walang kapatawaran sa atin. Tayo huhusgahan sa kasalanan yan. Diba? Pangalawa, receive the gift of God's grace in Jesus. Receive, tanggapin mo ang kapatawaran ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit bumaba si Jesus sa mundo. Hindi siya bumaba para sa matutuwid. Bumaba siya para sa mga makasalanang katulad natin. Kaya siya bumaba dito para sa atin dahil sa kasalanan natin. So bumaba siya at dumanak ang dugo
Sa krus, yung dugo niya. Yung dugo ng Panginoong Jesus. Yun yung may power na maglinis sa kasalanan natin. Magtanggal ng guilt sa puso natin. Magtanggal ng shame sa puso natin. Dapat tanggapin natin yon, yung kapatawaran ng Diyos. At mapatawad din natin yung sarili natin sa nagawa natin. Si God ka, pinatawad tayo, hindi natin mapatawad yung sarili natin. Ano man yung nagawa natin? Ibig sabihin, pag nagpatawad ng Diyos, complete forgiveness yon. Binubura niya yon. Yung nagawa natin by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus. Tinatanggal niya yung shame, kahihiyan, yung guilt, tinatanggal niya yon. Ganong klaseng pagpapatawad yung binibigay ng Panginoon sa atin. Diba? Pero syempre, number one, confess, importante ma-acknowledge. Pangalawa, tanggapin natin yung libreng grace na ito ng pagpapatawad ng Panginoon. Pero hindi dyan nagtatapos ang proseso. Importante yung pangatlo. Reconcile specifically. Anong ibig sabihin nito? God is requiring us to do something specific toward a specific person. Katulad nung sinabi doon, kung meron kang tao na nasaktan, kailangan bago ka humarap sa altar ng Panginoon, makipag-ayos ka doon. Ibig sabihin, kung meron kang na-offend na tao, diba? May sama ng loob sa iyo yung tao. Puntahan mo yun at makipag-ayos ka doon, sabi doon. Make it right with the right person. Importante itong number 3. Kasi ang nangyayari sa Kristiyano, hanggang number 2 lang. Hanggang kay God lang. Pero hindi pwede. Kasi pag hindi natin ginawa yung number 3, incomplete ang repentance natin. Pag hindi tayo na humingi ng sorry, ng apology dun sa taong ginawa natin ng masama, hindi complete ang repentance. Ito yung pinakamahirap na part actually. Kasi si God hindi natin nakikita, madali lang, Lord, patawarin mo ako. Ang daling mag-apologize eh. Pero yung pangatlo, ang hirap. 'Di ba? Kasi andyan yung tao eh. Nakikita natin. Ang umiiral is pride. Pride, yun. At yung pride, yun actually ang root ng problemang ito. Kaya kailangan ma-overcome yun. Yung pride. Kailangan i-approach yung tao. Kasi hindi talaga complete. Yung making amends, hindi complete. Make it right with that person and ang sabi dito, yung maging sensitive tayo sa mga relationships natin. Command number 1, great command, love God. Command number 2, love others. Ito yung tamang pagpapakita ng pagmamahal sa iba. Yung hindi tayo gumagawa ng anuman na ikapapahamak nila. Hindi tayo nagsasabi ng anuman na ikadudumi ng kanilang katauhan, ng karakter nila. Kasi that's murder. Again, I will say again, in the eyes of God, that is murder. You know? But then, here, yung 3 steps natin. Confess, receive the gift of God's grace, reconcile specifically. Oh, yun naman. And the Lord is faithful to His word. Diba? Faithful siya. Kapag tayo humingi ng kapatawaran, He gives it. And He sets us free. Kapag yung number 3, hindi natin nagawa, uulit tayo sa kasalanang ito. We will not be free from this sin. Uulit yan. Kaya we need to face yung tao na that we wronged.
And finally, Ephesians 4:31 to 32. Sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Diba? So this is our final point here na hinihingi ng Panginoon sa atin. That we will stay away from these things. Ayan. And that we will be kind to one another and forgiving one another just as Jesus has forgiven us. Yung pagpapatawad natin comes from God. Diba? Doon tayo magme-meditate. The way the Lord has forgiven us, we can give the same forgiveness to others. Diba? So, we will end here. May mga tanong dyan actually dun sa ano ninyo. So, when you get home, tingnan nyo yan, yung mga tanong, and baka meron pa kayong tinatago sa puso ninyo na sama ng loob, poot, kapamilya, kamag-anak, kapatid, and other people around you. Ang sinasabi ng Bible, you need to let that go. Yang poot na yan, you need to let it go and be cleansed so that you will be able to see the Lord. Kasi yan yung nagiging impurity sa puso natin. Yan yung obstacle. Parang pader yan na nagbablock ng view. Kaya hindi natin makita si Lord. Yung poot sa puso. Unforgiveness. Okay? So, let's pray. Father, your word is powerful. Transform our hearts, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po. Holy Spirit, thank you for speaking to us. Thank you for convicting us, Lord, of our righteousness in Jesus Christ, Lord, na ang mga gawain ito, Panginoon, na napag-aralan namin ngayon, that you see this as a great sin, Father. And we pray, Lord, na ganyan din yung maramdaman namin, Lord, sa kasalanang ito, that we would confess to you, Lord, that we would ask forgiveness, that we would, Father, also ask the forgiveness of other people that we have wronged, and forgive others na nakasakit sa amin, Panginoon. We lift up to you everything. We surrender our hearts to you. Maraming salamat po. Give us the grace, Lord, to follow this command because it means so much to you, Lord. In your name, Jesus, we pray. Amen.